Sa pagitan ng North at South California ay may matatagpuan ditong autonomous city na kilala sa tawag na Night City. Mga korporasyon ang naghahari dito at laganap din dito ang korupsyon, mga organisadong krimen at mga karahasan na kagagawa ng mga gang. Isa sa residente dito ay si David Martinez na gagawin ang lahat para lang maisakatuparan ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Kaya kahit kapos sa pera ay pinilit ng kanyang ina na mapag-aral siya sa Arasaka Academy kung saan nag-aaral ang mga mayayaman. Isang araw ay sinubukan niya ang brain dance o BD na ipinahiram sa kanya ng kaibigan niyang Ripper Doc. Galing ito sa dating sundalo na si James Norris na siyang nagmamayari ng cyberware na tinatawag na Sandev Easton. Pero hindi kinaya ng kanyang katawan ng cyberware dahilan para humantong siya sa pagiging cyber psycho. Nalaman niya mula kay Doc na si Jimmy Kurosaki umano ang nag-edit sa BD na ito. Kinabukasan ng umaga ay nilaban niya ang kanyang uniforme ngunit biglang tumigil ang washing machine dahil naubusan na pala ito ng pondo. Kagad niyang pinuntahan ng kanyang ina na si Gloria para ipaalam ito. Nakalimutan pala itong lagyan ng kanyang ina at dahil hindi niya na mahihintay pa ang kanyang uniforme ay nagbihis na lang muna siya ng ibang damit. Bago siya umalis ay napag-usapan nila ang pinapa-update sa kanyang BD na gagamitin niya sa eskwelahan. Balak niya sana na kay Doc na lang ito ipagawa para hindi na sila gumastos ng malaki pero hindi pumayag ang kanyang ina. Ilang sandali lang ay nakita nila sa balita na nawawala umano ang cyberware ni Lieutenant Norris. Hindi makapaniwala si David nang makita ang kanyang ina sa balita kung saan isa ito sa emergency medical technician na nagresponde para kunin ang katawan ni Lieutenant Norris. Pagkadating niya sa kanilang silid ay napuna kaagad ng kanilang guro ang suot niyang uniforme kaya humingi na lang siya ng paumanhin. Pinag-login silang lahat sa green room ngunit dahil pinamodify niya kay Doc ang kanyang headset ay nagkaproblema ito dahilan para madamay ang iba. Kagad na ipinatawag ng principal ang kanyang ina para ipaalam dito ang nangyari. Nangako naman si Gloria na babayaran niya ang pagpapaayos ng nasirang system basta hindi lang ma-expel sa academy si David. Habang pauwi na sila ay hindi niya na napigilan na maging emosyonal. Sinabi niya kay David ang lahat na rason kung bakit gustong-gusto niya na mag-aral ito sa Arasaka Academy. Naniniwala siya sa kakayahan ni David at pangarap niya na marating nito ang top floor ng Arasaka Tower. Ito ang rason kaya nagsusumikap siyang magtrabaho na nagiging dahilan para minsan na lang din siyang nakakauwi. Ilang sandali lang ay bigla na lang nagpaulan ng bala ang kasabayan nila sa isa pang sasakyan sa kabilang linya. Nang sinubukan ng biktimang sasakyan na lumayo ay dito na sila pinasabugan na nagdahilan para mabangga din dito sila David. Tumilapon palabas ng sasakyan si Gloria pero dahil sa pagdating ng trauma team ay nabuhayan ng loob si David. Akala niya ay tutulungan sila ng mga ito kaya nagulat na lang siya nang umalis din kaagad ang mga ito matapos nilang makumpirma na hindi sila kliyente. Buti na lang ay may nag-rescue din sa kanila at naging matagumpay ang surgery sa kanyang ina. Pero dahil hindi niya pa ito pwedeng makita ay ibinigay lang sa kanya ang mga gamit nito. Pagkadating niya sa kanilang tinutuluyan ay dito lang niya nalaman na malaki-laking pera din pala ang naipon ng kanyang ina. Nakita niya din sa jacket nito ang isang cyberware kaya tinawagan niya si Doc para ipa-estimate ang halaga nito. Nang sinuri niya ito ay nalaman niya na tinatawag itong Sandev Easton. Kinabukasan ng umaga nang papasok na sana siya ng eskwelahan ay nakita siya ng grupo nila Katsuo. Gusto ni Katsuo na mag-drop out na umano siya sa academy dahil hindi siya welcome sa kanilang klase. Ininsulto din ito ang kanyang ina dahilan para suntukin niya ito pero madali lang itong nakasangga. May naka-install palang cyberware sa katawan nito at sa sobrang bilis ng mga suntok nito ay wala na siyang magawa kundi mabugbog na lang. Ilang sandali lang pagkaalis ng mga ito ay tinawagan siya ng doktor dahil sa kondisyon ng kanyang ina. Unti-unti umanong bomb ibigay ang katawan nito at posibleng hindi na din ito magtatagal pa. Makalipas ang ilang oras ay nasawi nga ang kanyang ina kaya habang pauwi siya ay daladala niya na ang abon nito. Kasabay din ito ang kaliwat kanan na bayarin nila na pare-parehong lagpas na sa due date. Dahil dito ay tinawagan niya si Doc para subukan na ibenta dito ang cyberware. Pero dahil ibinaba kaagad nito ang halaga ay hindi na sila nagkasundo. Tinawagan siya ni Katsuo dahil nalaman din nito ang sinapit ng kanyang ina. Pero imbis na makiramay ay nagsalita pa ito ng mga masasama tungkol sa kanyang ina. Dito na siya nagpasya na dalhin kay Doc ang cyberware. Pero hindi para ibenta kundi ikabit ito sa kanyang katawan. Kagad itong ikinabit sa kanya at nang makarecover siya ay dumiretso siya sa Arasaka Academy. Pagkalapit niya kay Katsuo ay hindi siya nag-aalinlangan na sipain ito. Susubukan na sana nitong gumanti pero nagmumukha na lang itong mabagal para kay David dahilan para mapuruhan ulit ito. Dahil dito ay mabilis na umalis ang mga kaibigan nito sa takot na madamay din sila.
Tinakot ni Katsuo si David gamit ang pangalan ng kanyang ama na isang executive ng Arasaka pero wala nang pakialam pa dito si David. Makalipas lang din ng ilang oras ay ipinakita na sa ama ni Katsuo na si Mr. Tanaka ang footage ng nangyari kanina sa academy. Base sa galaw ni David ay sigurado sila na Sandev Easton ang gamit nito na siyang inilagay kay Lieutenant Norris. Pero makikita kay David na wala man lang naging side effect ang Sandev Easton sa kanyang katawan. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na pwede siyang maging prime candidate para sa testing ng nililikha nilang product. Pero dahil natanggal na siya sa academy ay gusto ni Mr. Tanaka na alukin muli ito na bumalik sa academy at pangakuhan din ng financial support. Kagad na tumawag kay David ang principal pero hindi niya ito sinasagot. Makalipas ang ilang oras ay lumabas siya ng bahay para maglakad-lakad muna. Habang nasa tren siya ay napansin niya ang isang babae na nangunguha ng mga chip sa ibang pasahero. Nang susubukan na sana nito na kunin din ang kanyang chip ay mabilis niya itong hinawakan. Nagulat ito sa ginawa niya kaya kinausap siya nito. Dito na nito nalaman na Sandev Easton ang nakalagay sa kanyang katawan. Inalok siya nito na magtulungan umano sila sa isinasagawa nitong trabaho. Pinangakuan siya nito ng 30% ng kabuuang bayad na makukuha nila. Dahil hindi na ito masama para sa kanya ay tinanggap niya ang alok nito at dito na ito nagpakilala sa pangalang Lucy na isang netrunner. Nang magsimula na sila ay ginagamit ni Lucy ang kanyang abilidad para makapagudyat ng tama kay David. At dahil sa bilis ni David ay madali lang niyang nagagawa ang kanyang parte. Mabilis nilang natapos ang trabaho pero dahil napasobra si David sa paggamit ng Sandev Easton ay bumigay naman ang kanyang katawan. Kagad siyang dinala ni Lucy kay Doc at buti na lang ay marami-rami din ang kanilang nanakaw kaya hindi na siya namroblema sa pambayad at sa gamot. Pagkalabas nila ay nagpa siya si Lucy na dalhin muna siya sa tinitirahan nito. Dito niya na nalaman na isa itong edge runner na siya ding mangyayari sa kanya kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagtulungan sa ginagawa nitong trabaho. Napag-usapan na din nila ang kanyang ina at kung bakit ginagawa nito ang lahat para lang makapag-aral siya sa Arasaka Academy. Gusto umano ng kanyang ina na makapagtrabaho siya sa Arasaka at balang araw ay magkaroon ng mataas na posisyon dito. Pero unang araw pa lang ng klase ay naramdaman niya kagad na hindi siya nababagay sa academy. Katapos niyang magkwento ay si Lucy naman ang nagkwento tungkol sa sarili nito. Gamit ang special BD ay ipinakita nito sa kanya ang pangarap nito at ito ay makapunta balang araw sa buwan. Ilang minuto din silang naglakad-lakad at nagpakasaya dito hanggang sa bigla na lang may nagtanggal sa suot niyang headset. Ito ay sila Main, Doryo at Pilar na ang pakay sa kanya ay ang Sandev Easton. Pagkatingin niya kay Lucy ay dito na siya sinuntok ni Main. Nang magkamalay siya ay nalaman niya mula kay Main na supplier pala ng mga ito ang kanyang ina. Dito niya na sinabi na anak siya ni Gloria at ipinaalam niya na din sa mga ito na patay na ang kanyang ina. Dahil dito ay binitawan na siya ni Main at dito na nila napagtanto kung bakit hindi na tumawag ulit sa kanila si Gloria. Nakipagkasundo si David kay Main na ibabalik niya na lang ang pera na ibinayad nito sa kanyang ina. Pero alam ni Main na mahihirapan si David na makaipon ng pambayad dahil sobrang mahal ng Sandev Easton. Naisip ni David na magtrabaho na lang para kay Main ngunit walang tiwala si Main sa kagaya niyang baguhan. Dahil dito ay ipinakita niya sa mga ito ang kaya niyang gawin. Hindi makapaniwala ang mga ito sa ginawa niya at dito na din niya napapayag si Main. Nilagyan siya ni Lucy ng tracer para umano hindi siya basta-basta mawawala na lang. Pagkaalis nila Main ay nilinaw ni Lucy kay David na nagkataon lang ang lahat at hindi niya ito plinano. Nang makita niya umano na gamit ni David ang hinahanap ni Main ay dito lang niya ito ipinaalam kay Main. Bago lumabas si David ay humingi muna siya ng tawad dito pati na din ng pakikiramay sa ina nito. Kinabukasan ay tinawagan na siya ni Main para papuntahin sa hideout ng mga ito. Dito niya na din nakilala ang isa pang miyembro ng mga ito na si Kiwi. Kagad na ipinaliwanag sa kanya ang una niyang trabaho. Target nila ang Arasaka Corp driver at bodyguard na si Maxim. Misyon nila ang makuha ang navigation data mula sa sasakyan na minamaneho nito. Alam nila kung saan ito naglalasing kapag natatalo sa pustahan. Nang malasing ito ay mabilis na kumilos si David para kunin ang chip at ibigay kay Doryo para naman kopyahin ang data. Pero hindi pa man natatapos sa pagkopya si Doryo ay tinawagan si Maxim ng kanyang amo. Dahil dito ay napilitan si Main na baguhin ang kanilang plano. Pinadala niya kay David ang chip papunta sa sasakyan ni Maxim at dito niya na din pinakilos ang isa pa nilang miyembro na si Rebecca. Pagkadating ni David sa sasakyan ay dumating naman dito si Lucy para tulungan siya. Nang palabas na si Maxim ay dito lang niya napagtanto na nawawala na ang kanyang chip kaya dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang sasakyan. Naabutan pa nito sila David kaya napilitan na sila David na paandarin na lang ang sasakyan.
Bagamat matagumpay nilang natakasan si Maxim ay hinabol naman sila ng Tiger Claws na kinuha ni Maxim para pigilan sila. Nang makarating sila sa parte na ma-traffic ay dito na ginamit ni David ang kanyang Sand of Eastern at lumipat sila ng kalsada. Sinubukan pa ng isang kalaban na habulin sila pero nagawa nila itong maisahan. Pagkadating nila sa kanilang hideout ay sarado pa ito kaya lumabas si David para silipin ang loob. Dito na biglang dumating ang isang kalaban na kaagad inatake si David. Mabilis na kumilos si Lucy at pinagtulungan nila ito. Ngunit nagkaroon pa din ito ng pagkakataon na makaatake kay David at buti na lang ay saktong dumating dito si Maine. Sinubukan pa nito na umatake pero wala na itong nagawa sa lakas ni Maine. Kinagabihan ay ipinagdiwang nila ang tagumpay ng kanilang misyon. Dito na din nagpasya si Maine na tanggapin na si David bilang opisyal na miyembro ng kanilang grupo. Ilang sandali lang ay may dumating dito na isang lalaki. Ito ay ang fixer na si Faraday na siyang nagbibigay ng trabaho kina Maine. Nagreklamo ito kay Maine dahil nadamay sa operasyon ng sasakyan ni Maxim kahit navigation data lang dapat ang kanilang pakay. Dahil dito ay napaalerto tuloy nila si Mr. Tanaka at parang nasayang lang ang kanilang ginawa. Sa ngayon ay hihintayin muli nila na makakita ng pagkakataon para magsagawa uli ng panibagong misyon. Pagkaalis ni Faraday ay dito na ipinaalam ni Maine kay David ang tungkol kay Faraday. Umalis din dito si Maine kaya nilapitan si David ni Rebecca para magpakilala at katapos ay umalis din kaagad. Makalipas ang ilang araw ay inutusan siya para puntahan ng isang matanda na nagngangalang Aldo para kunin ang pinapakuha ni Pilar. Pagkadating niya sa tinitirahan ni Pilar ay mabilis siyang tinutukan ni Rebecca sa pag-aakalang isa siyang kalaban. Dito niya na nalaman na magkapatid pala sila Pilar at Rebecca. Di rin nagtagal ay binigyan ulit sila ng trabaho kaya unti-unti nang nagkakaroon ng karanasan si David. Kaya naisip ni Maine na panahon na siguro para turuan siya na humawak ng baril. Tuwing wala silang misyon ay sumasailalim siya sa pagsasanay para mas marami pa siyang matutunan. Sama-sama naman siya tuwing gabi kay Lucy para tumakbo. Pero kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang masabayan si Lucy. Dahil dito ay nagpasya na siya na papalitan kay Doc ang kanyang baga. Isang araw nang magkausap sila ni Maine ay marami siyang tinanong dito tungkol kay Lucy. Kaya nalaman niya na si Kiwi ang nagpasok dito sa grupo. Gusto pa sana ni David na malaman ng iba pang impormasyon tungkol kay Lucy kaya iminungkahi na ni Maine sa kanya na siya na lang umano ang magtanong dito. Makalipas ang ilang araw ay kanidnap naman ng isang ransom group si Rebecca. Pero matapos ipakita sa kanila si Rebecca ay mabilis lang itong nabawi ni David. Dahil dito ay mas naging madali para sa kanila na iligpit ang mga kalaban. Habang naglalakad na sila pauwi ay nakita nila ang isang cyber-psychotic. Sa inis ni Pilar dito ay nilapitan niya ito para pagsabihan. Hindi akalain ni Pilar na aatake ito bigla na nagdahilan sa agaran nitong pagkasawi. Katapos ay inatake din ito si David pero buti na lang ay nagawa siyang masipa ni Maine. Mabilis na kumilos si Rebecca para atakihin ang kalaban at dahil nagwawala ito ay humingi na ng tulong si Maine kay Kiwi. Nang inatake ng kalaban si Lucy ay dito na kumilos si David. Ginamit niya ang Sand of Eastern at matagumpay niya itong napuruhan sa ulo. Kagad niyang nilapitan si Lucy pero buhay pa pala ang kalaban kaya si Maine ang tumapos dito. Dahil sa natamong sugat ni Lucy ay minabuti ni Maine na ipasama dito sila Dorio at David papunta kay Doc. Pagkadating nila dito ay kaagad ding umalis si Dorio at ipinaubaya na lang kay David si Lucy. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na si Lucy kaya inihatid na ito ni David sa tinitirahan nito. Nang papasok na sana si Lucy ay nakiusap si David kung pwede umano silang magkausap muna. Hindi naman ito naging problema kay Lucy kaya sinamantala na ni David ang pagkakataon na ito para tanungin si Lucy kung totoo ba ang sinabi nito dati sa pangarap nito na makapunta sa buwan. Dahil dito ay muling nilinaw ni Lucy na gusto niya talagang makapunta sa buwan. Matapos itong marinig ni David ay natuwa siya na hindi nagsinungaling sa kanya si Lucy. Dito na din siya nangako na sasamahan niya ito papuntang buwan. Makalipas ang ilang araw ay pinatawag siya ni Maine para ibigay sana sa kanya ang kamay ni Pilar. Si Rebecca umano ang nagdesisyon na ibigay ito sa kanya ngunit ayaw niya pa din itong tanggapin. Ilang sandali lang ay natapos na sa pag-aanalisa si Kiwi sa personal drive ni Mr. Tanaka pero wala pa din silang malinaw na impormasyon sa mga pinaggagawa nito. Dito na nalaman ni David na ang tina-target pala nila ay ang ama ni Katsuo. Nabanggit naman ni Kiwi ang tungkol sa mga ex-BD sa viewing log ng personal drive kung saan nakita niya ang maraming BD na galing sa taong nagngangalang JK. Dito na biglang naalala ni David ang BD na ipinahiram sa kanya ni Doc. Dahil marami na ang kanyang nalalaman tungkol sa taong ito ay sinabi niya itong lahat kina Maine. Dito na din nila napagtanto ang posibilidad na may koneksyon din ito kay Mr. Tanaka.
Para mapabilis ang paghahanap nila kay Mr. Tanaka ay gagamitin nila si JK. Kagad silang nagplano para sa misyon na dakpin ito. Nagpanggap si David na tagahanga nito para magkaroon siya ng pagkakataon na magkausap sila. Katapos ay dito nakikilo si Maine para dakpin ito ngunit ang hindi nila alam ay may mata pala ito sa likod. Dahil dito ay nakapaghanda ito kaya sila tuloy ni David ang nakatulog. Mabilis itong umalis at isinama din ito si David na hindi na nila nagawang mapigilan pa. Ipinaubaya muna ni Dorio si Maine kay Kiwi at sila ni Lucy ang sumunod kay JK. Dahil sa tracer na inilagay ni Lucy kay David ay nalalaman nila ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Nang magkamalay si David ay nasa isang abandonadong gusali na siya kasama ang mga patay na mga tao. Ilang sandali lang ay dumating dito ang mga pulis at napagkamalan siyang isang cyber psycho. Nakipaghabulan siya sa mga ito at nagtataka siya dahil parang kusang gumagalaw ang kanyang mga kamay para makipagpalitan ng putok. Nagkaroon na din ng sandata ang kanyang kamay katulad ng ibang cyborg. Dahil dito ay kumilos na ang Maxtac para pigilan siya. Pinaulanan siya ng bala ng mga ito pero nagsisilabasan naman mula sa mga napuputol niyang braso ang napakaraming sandata. Nang ililigpit na siya ay dito na siya nagising dahil isa lang palang BD ang ikinabit sa kanya na isa din sa likha ni JK. Tinakot siya ni JK na balang araw ay magiging cyber psycho na din siya katulad ng naranasan niya sa BD. Muli siyang ipinasok sa BD pero buti na lang ay dumating dito sila Lucy. Matapos nilang masigurado na hindi na makakagalaw si JK ay mabilis na kumilos si Lucy para patigilin ang BD. Ang problema ay dumating naman dito ang mga armed drones para atakihin sila. Sinubukan itong paputukan ni Dorio pero hindi tinatablan ng mga ito. Habang sinusubukan itong kontrolin ni Lucy ay inagaw ni David ang kanyang baril para paputukan ang mga ito. Sa pamamagitan nito ay nabibigyan niya ng oras si Lucy. Kahit gaano karaming bala ang nailalabas ng mga drone ay hindi pa din nila matamaan si David. Ilang sandali lang ay nabitawan ni David ang hawak niyang baril pero buti na lang ay sakto ding natapos si Lucy. Dahil dito ay tuluyan ng sumuko si JK at nangako na makikipagtulungan na sa kanila. Pagkadating dito ni Maine ay ipinaubaya muna nito kay David ang pagbabantay kay JK habang hinihintay nila ang pagdating ni Mr. Tanaka. Dito na napag-usapan nila David at JK si Lieutenant Norris. Kahit sinasabi ni JK na malaki ang posibilidad na magaya lang si David kay Norris ay naniniwala pa din si David na naiiba siya. Pakiramdam niya ay parte talaga ng kanyang katawan ang Sandev Easton. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na dito si Mr. Tanaka. Nang makaharap nito si JK ay hindi na din nagsayang pa ng oras sila Maine na harapin ito. Susubukan na sana nito na tumawag ng backup ngunit napaghandaan na din pala ito nila Lucy. Dahil dito ay napilitan na itong umatake at katapos ay sinugod si Maine. Mabilis namang kumilos si David para pigilan ito dahilan para magkaroon ng pagkakataon si Maine na masuntok ito. Ang problema ay natamaan pala si JK ng ginawang atake ni Mr. Tanaka na nagdahilan sa pagkasawi nito. Nalaman nila na parating na ang trauma team kaya bago pa sila maabutan ng mga ito ay mabilis silang umalis dito bitbit si Mr. Tanaka. Dinala nila ito sa kanilang hideout at sa tulong ng isa nilang miyembro na si Falco ay inumpisahan na nila ito na kuhanan ng data. Ang problema ay nagpapakita na din si Maine ng mga senyales ng cyber psychosis. Kaya ilang sandali lang ay bigla na lang itong nagwala dahilan para mapuruhan ito si Kiwi. Nang bumalik ito sa katinoan ay dito na ito sinuntok ni Falco. Nagpa siya si Dorio na ipatawag sila David at Lucy para ipalam ang mga nangyari. Maliban dito ay nakiusap din ito kay Lucy na ipagpatuloy ang ginagawa ni Kiwi dahil nauubusan na sila ng oras. Pumayag dito si Lucy pero may mga kondisyon siya. Gusto niya na isama sa loob si David at dapat ay hindi makapasok ng silid si Maine. Dahil nagmamadali sila ay wala nang nagawa si Dorio kundi pumayag na lang sa mga kondisyon ni Lucy. Pagkaumpisa ni Lucy ay naghahanda naman sila Maine para sa plan B sakali mang hindi magtagumpay si Lucy. Biglang tumawag si Faraday para kumustahin sila dahil nalaman pala nito mula kay Falco ang nangyari kay Kiwi. Dahil sa cyber psychosis ay inakala ni Maine na nasa tapat niya si Faraday at ilang sandali lang ay bigla na lang siyang bumagsak. Makalipas ang ilang minuto na panggagalugad ni Lucy ay biglang nagising si Mr. Tanaka. Papatulugin na sana ito ni David ngunit napatigil siya matapos nitong tawagin ang kanyang pangalan. Hindi siya makapaniwala na alam nito ang kanyang pangalan. Dito na sinabi ni Mr. Tanaka na siya ang nag-utos sa principal na ibalik si David sa academy. Dahil sa ginawa umano ni David kay Katsuo ay nakitaan siya ng potensyal ng Arasaka. Kaya kung ililigtas niya si Mr. Tanaka at iwan sila Maine ay siguradong may magandang buhay ang naghihintay sa kanya. Habang di na-download na ni Lucy ang mga data ay nakita niya ang data ni David.
Dahil dito ay nalaman niya ang mga pinaplano ni Mr. Tenoke kay David. Nang magising si Main ay tinawagan ni Doryo si David at dahil hindi sumasagot si David ay dito na nila puwersahang pinasok ang silid. Kagad na pinatulog ni Main si Mr. Tenoke at mabilis ding kumilos si Doryo para mailigtas si Lucy. Pero ang problema ay natunto na sila ng trauma team kaya kagad silang naghanda para umalis na dito. Pinuuna ni Main sila David sa sasakyan at susunod na lang umano sila. Nang magkamalay si Lucy ay dito lang nalaman ni David na wala pala kay Mr. Tenoke ang data na hinahanap nila. Sinubukan nilang tawagan sila Doryo pero dahil nakikipagbakbakan na ang mga ito ay hindi sila nasasagot. Dahil dito ay nagpasya na si David na balikan ang mga ito para tulungan. Habang nakikipagpalitan ng bala si Main ay sinusumpong naman siya ng cyberpsychosis. Kaya kahit si Doryo ay inaatake na din niya sa pag-aakalang kalaban niya ito. Nang tuturukan na sana ito ni Doryo ng gamot ay sakto ding dumating dito ang ibang mga kalaban dahilan para mapuruhan si Doryo. Pinalibutan si Main ng mga kalaban at dito niya nahinagis si Mr. Tenoke na nagdahilan sa agarang pagkasawi nito. Katapos ay inubos niya ang mga kalaban at kahit ang mga sumusubok sana na tumakas ay hindi niya pinalampas. Ilang sandali lang ay dumating na dito si David pero alam ni Main na dito na magwawakas ang kanyang buhay. Binigyan niya na lang ng payo si David at pagkadating ng Maxtac ay sabay-sabay na sumabog ang pambasabog na inihanda niya. Akala ni Lucy ay patay na din si David pero bigla na lang itong pumasok sa sasakyan bitbit ang isang kamay ni Main. Lumipas ang ilang araw ay nagpatuloy ang operasyon ng kanilang grupo pero sa pamumuno na ni David. Marami-rami na din ang binago ni David sa kanyang katawan para mas maging epektibo pa siya sa mga operasyon. Isang gabi ay may isinagawa silang operasyon kung saan kasama nila ang bago nilang miyembro na si Julio. Pagkadating nila sa teritoryo ng mga kalaban ay mabilis lang nilang inubos ang mga nakabantay sa pinto. Katapos ay dumiretso na sila at dito na nila nakaharap ang pinuno ng mga ito. Pagkasugod ni David ay nagulat siya na nasundan siya nito pero buti na lang ay mas pinabilis pa niya ang kanyang paa kaya nagawa pa din niya itong mailigpit. Nakita nila sa unahan na silid ang kanilang target kaya dali-daling nagtungo dito si Julio ngunit may nakaabang pala na patibong. Kagad nilang sineclear ang kanilang target na si Isabela para makumpleto na ang kanilang misyon. Makalipas ang ilang oras ay nagkausap sila David at Kiwi. Napag-usapan nila si Lucy na hindi pa din bumabalik sa grupo matapos ang nangyari kina Main at Doryo. Katapos nilang mag-usap ay dumiretso naman si David kay Doc para sa bago niyang ipapagawa dito. Sinabihan siya ni Doc na para na umano siyang si Adam Smasher. Ito ang hero ng Fourth Corporate War na para sa iba ay isang walking nightmare. Katapos niya dito ay tinawagan siya ni Kiwi dahil may gusto umanong makipagkita sa kanya. Ito pala ay si Faraday na may gustong ipatrabaho sa kanila. Galing umano sa Militech ang isasagawang misyon na siyang matinding karibal ng Arasaka. Katapos nilang magkausap ay binisita ni David si Lucy. Muli niya itong tinanong kung wala pa ba itong balak na bumalik sa grupo. Pero katulad ng palaging isinasagot nito dati ay bigo pa din si David na mapabalik ito. Dito na din naikwento ni Lucy ang nakaraan niya kaya nalaman ni David na lumaki siya sa pasilidad ng Arasaka. Kabilang siya sa 13 bata na pumasa sa proficiency test para maging netrunners. Pero nang sumailalim sila sa pagsasanay ay 5 lang sila na nakaligtas. Dahil dito ay nagrebelde sila at iniligpit ang mga staff na nakabantay sa kanila. Ngunit habang sinusubukan nilang tumakas ay walang tigil silang pinaghahabol hanggang sa siya na lang ang natira. May isang netrunner naman ng Arasaka ang matagumpay na nakuha ang data mula kay Mr. Tenoke. Pero napansin niya ang corrupted data ng isang test subject at may hinala siya na ginalaw ito nung madakip si Mr. Tenoke. Plano niya ngayon na maibalik ang corrupted file na ito. Ngunit pagkalabas niya ay inaabangan na pala siya ni Lucy. Dahil masangat ang kakayahan ni Lucy ay wala itong nagawa. Isang gabi ay isinagawa na nila David ang trabaho na ipinapagawa ni Faraday. Misyon nila na iligpit ang researcher ng Arasaka na si Marquez. Sa tulong ni Kiwi ay walang kahirap-hirap na napasok ni David ang laboratorio. Kagad niyang iniligpit si Marquez ngunit bigla itong nagpalabas ng maraming sandata. Pagkadating dito ng assistant ni Marquez na si Jamie ay natakot din siya kaya iniligpit din niya ito. Dito niya na napagtanto na namalikmata lang pala siya kanina. Nang madetect ni Kiwi na may paparating sa kinaroroonan niya ay kaagad siyang inabisuhan nito na umalis kaagad. Nang malaman ng matataas na opisyal ng Arasaka ang nangyari ay tiningnan nila ang mga datos ng mga kilalang fixer kabilang na si Faraday. Dahil dito ay nagpadala sila ng mga tao para takutin ang mga fixer. Alam ni Faraday na Arasaka ang nasa likod ng mga umatake sa kanya. Gayunpaman ay wala pa ding balak ang Militech na bigyan siya ng hazard pay.
Wala siyang kaalam-alam na nadetect pala ng Arasaka ang pakikipagkita niya sa Militech kaya nalaman tuloy ng mga ito ang koneksyon niya sa Militech. Dahil dito ay inimbitahan siya na makipagpulong sa isang mataas na opisyal ng Arasaka. Gusto ng mga ito na bumaliktad siya ng pinagsisilbihan at handa umano sila na ibigay ang mas malaking bayad kumpara sa binabayad ng Militech. Pero may isang kondisyon sila at ito ay iligpit ang lahat na nakakaalam tungkol sa cyberskeleton. Dagdag pa nito na kung madadala niya din sa Arasaka ang Netrunner na paulit-ulit nakikialam sa pagre-recover nila ng data ay may dagdag na bayad din silang ibibigay. Isang araw habang nasa trabaho sila David ay muling naalala ni David ang mukha ng babae iniligpit niya. Buti na lang ay naunahan ito ni Rebecca bago pa ito makapaputok sa kanya. Habang tumatagal ay unti-unti na ding bomb ibigay ang kanyang utak kaya minsan ay natutulala na lang siya. Dahil dito ay nagpasama siya kay Lucy papunta kay Doc para magpa-check up at bumili na din ng gamot. Habang pauwi na sila ay nakiusap siya kay Lucy na hindi ipagsabi sa iba ang kanyang kondisyon. Iminungkahi ni Lucy na huminto na siya sa kanyang trabaho ngunit hindi niya ito magagawa dahil sa naiwang pangarap para sa kanya ng kanyang ina at ni Maine. Gusto niya sana na bumalik muli sa operasyon si Lucy pero ayon naman kay Lucy ay hindi niya pa ito magagawa sa ngayon dahil may dapat pa siyang tapusin. Gusto ni David na malaman kung ano ito ngunit hindi ito masabi ni Lucy. Biglang naramdaman ni Lucy ang kanyang hinahanap kaya nagpaalam muna siya kay David. Kagad niya itong pinuntahan at ang ililigpit niya na ito ay bigla itong nagbago ng hitsura at dito na siya nahulog sa patibong. Dumating dito si Faraday kasama si Kiwi na siya palang nagtraidor sa kanya. Alam nito na sinusubukan niyang iligtas si David mula sa plano ng Arasaka na maging test subject sa cyberskeleton. Nakikita ng Arasaka ang potensyal ni David bilang test subject at ito ang dahilan kaya pilit siyang pinapabalik ni Mr. Tanaka sa academy. Sa ngayon ay marami-rami na din ang nailigpit ni Lucy para lang mailayo si David sa Arasaka at parang naging collateral damage lang sila Maine at Doryo. Sa isip-isip ni Faraday ay siguradong matutuwa sa kanila ang Arasaka kung isusuko nila si Lucy. Sinigurado din niya kay Kiwi ang komisyon na makukuha nito pati na din ang proteksyon. Kinabukasan ng umaga ay tinawagan niya si David para sa isang trabaho. Kagad na nagpulong sila David para ipaliwanag naman kina Rebecca ang kanilang gagawin. Kailangan nilang pigilan ng mahalagang bagay na ibabiyahe ng Arasaka. Maliban sa kanilang grupo ay meron pang kinuha si Faraday para mag-assist sa kanila. Nang magkaroon na sila ng pagkakataon ay dito na sila kumilos. Bagamat nagawa nilang mapataob ang isang escort ay ginantihan naman sila ng ibang escort. Dito na lumabas si David at madali lang niyang nailigpit ang mga sakay ng ibang escort. Sinubukan naman ni Rebecca na pasabugin ang main vehicle ngunit hindi man lang ito nagalusan. Nang sinilip ni David ang driver's seat ay nagulat siya na wala palang nagmamaneho dito. Wala silang kaalam-alam na pinapanood lang pala sila ng Arasaka at sinetap lang sila ni Faraday. Gusto nilang makita kung karapat-dapat ba na gawing test subject si David para sa cyberskeleton. Ilang sandali lang ay napansin nila Rebecca na malapit na sila sa bangin. Kahit nararamdaman na ni David na bomb ibigay na ang kanyang katawan ay ginamit niya pa din ang Sandev Easton para pigilan ang main vehicle sa pagkahulog. Kasalukuyan namang kinukuha na ng Arasaka si Lucy mula kay Faraday. Nang sisimula na sana ni Kiwi na buksan ang sasakyan ay nagulat na lang sila nang biglang dumating dito ang napakaraming sasakyang pandigma ng Militech. Pinaulanan sila ng bala ng mga ito na siyang ipinagtaka nila. Buti na lang ay nabuksan ni Kiwi ang main vehicle kaya dali-dali silang pumasok dito. Nakita nila dito ang cyberskeleton na parang kagaya din ng Sandev Easton pero mas mataas ang kalibre nito. Dito na din nila nalaman na ito ang pinapaimbestigahan ni Faraday kay May na galing naman sa utos ng Militech. Naniniwala umano ang Arasaka na malalampasan nila ang Militech kung pumatok ito sa merkado. Habang nasa biyahe na sila Faraday ay gumawa siya ng paraan para matawagan ni Lucy si David. Akala ni David ay si Lucy talaga ang nakakausap niya. Sinabihan siya na gamitin umano ang cyberskeleton kung gusto pa nila na mabuhay. Dahil may tiwala siya kay Lucy ay nagpasya siya na i-install ang cyberskeleton sa kanyang katawan. Tutol sana si Rebecca sa gagawin niya ngunit hindi pa din siya nagpapigil. Pagkalabas ni Kiwi ay tinawagan niya si Faraday para ipaalam dito na tapos na ang kanyang misyon. Dahil may koneksyon pa din si Faraday sa Militech ay sinigurado nito na hindi siya aatakihin ng Militech kaya pwede na siyang umalis dito. Bigla namang nagkamalay si Lucy na kaagad inatake ang mga bantay pati si Faraday. Katapos ay tinawagan niya si David para sabihan nito na isang trap ang cyberskeleton at si Faraday ang nakausap nito kanina. Habang ipinapaliwanag niya ang pinaplano ni Faraday ay nagawa ni Faraday na mahabol siya. Dahil sa pinsalang natamo niya ay hindi na siya nakatayo muli.
Kinausap ni Faraday si David para hamunan ito kung talaga nga bang espesyal ito. Matapos makumpleto ni David ang pag-install ng cyber skeleton ay nahulog naman sa kanila si Falco kaya nalaman nila na trinidor sila ni Kiwi. Nang makalampas na si Kiwi sa sasakyang pandigma ng Militech ay dito na nagpaulan ang mga ito ng bala sa kinaroroonan nila David. Dahil dito ay ginamit na ni David ang cyber skeleton para harapin ang mga kalaban. Sa sobrang bilis at lakas na niya ay hindi na makita ng mga kalaban ang kanyang mga atake. Kahit sila Rebecca ay hindi makapaniwala sa nagagawa niya. Makalipas ang ilang minuto ay nagawa niya ng maubos ang mga kalaban. Plano nila ngayon ay puntahan si Faraday para pagbayarin ito at iligtas din si Lucy. Ang problema ay mabilis ding nakapagpadala ng reinforcements ang Militech para habulin sila. Ayaw ng Militech na mapasakamay ng Arasaka ang cyber skeleton. Ngunit hindi din papayag sila Rebecca na makuha ng mga ito si David. Ilang sandali lang ay kumilos na din ang Arasaka para habulin din sila. Nagtaka naman ang mga opisyal ng Arasaka na patungo sa kanila si David. Dahil dito ay naisip din nila kagad na may kinalaman na naman dito si Faraday. Tinawagan ni Kiwi si Faraday para sana ipaalam dito na lalabas na siya ng syudad dahil tapos na din naman na ang kanyang trabaho. Ngunit may ipapagawa pa pala ito sa kanya at gusto din umano nito na makita siya sa huling pagkakataon. Nalilito na siya kung ano na ang dapat niyang gawin. Nang maabutan sila David ng Arasaka ay lumabas na si David para harapin ang mga ito. Kahit nagagawa nila na mapabagsak ang ibang sasakyan ay sobrang dami naman ito. Ilang sandali lang ay biglang tumawa ng malakas si David kaya kaagad itong tinurukan ni Rebecca ng gamot. Pagkadating nila Faraday sa kinaroroonan ni Kiwi ay kaagad na nilinaw ni Kiwi na hindi na siya tatanggap pa ng kahit anong trabaho. Dito na siya biglang pinaputokan ni Faraday pero nagawa pa niya itong makontrol dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon na makatakas. Dahil tinuturing ng cyber psychosis kay si David ay kumilos na din ng Maxtac para iligpit siya. Gayunpaman ay naniniwala pa din ang mga opisyal ng Arasaka na hindi kaya ng Maxtac na mapigilan si David. Dito na nila naisip si Adam Smasher na siyang alam nilang siguradong makakapigil kay David. Dinisenyo pala talaga para kay Adam ang cyber skeleton pero sa ngayon ay siya mismo ang sisira dito. Nang makapagtago si Kiwi ay kaagad niyang tinawagan si Falco. Ibinigay niya sa mga ito ang coordinates ni Faraday para matunto nila ito kaagad. Nang matunto na siya ng mga tauhan ni Faraday ay kaagad siyang iniligpit pero nagawa pa niyang makaatake sa mga ito. Nang maabutan nila David ang sinasakyan nila Faraday ay napagtanto din kaagad ng Arasaka na si Faraday ang pakay ni David. Inatasan ng isang mataas na opisyal ang kanyang assistant na salubungin si Faraday at kailangan ay hindi ito makalampas ng loading deck. Pagkalapag nila Faraday ay dumating din dito si David kaya nagulat silang lahat. Bago pa sila makaatake ay mabilis nakakilo si David para polanan sila ng bala. Buti na lang ay saktong dumating dito si Adam para protektahan ng opisyal ng Arasaka. Dahil buhay pa si Faraday ay inatake ito ni David. Nang malaman ni David na si Adam Smasher ang kanyang kaharap ay mas lalo lang siyang nasabik. Biglang dumating dito ang trauma team para kunin si Faraday kaya naalala tuloy ni David ang ginawa ng mga ito nung maaksidente sila ng kanyang ina. Sinamantala naman ni Adam ang pagkakataon na ito na atakihin siya. Ngunit hindi niya ito inintindi at kaagad na inatake sila Faraday. Katapos ay kinuha niya si Lucy pero napuruhan pa din siya ni Adam bago siya makalabas. Dahil hindi na stable ang kanyang kalagayan ay hinalikan na lang siya ni Lucy at dito na siya kumalma. Muli silang inatake ni Adam kaya dali-dali silang nagtungo sa kinaroroonan nila Rebecca. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Adam at una nitong nabiktima si Rebecca. Nilabanan nito ni David pero dahil sa kanyang kalagayan ay hindi na siya makalaban ng maayos. Nang makarecover si Falco ay mabilis niyang pinaandar ang kanilang sasakyan para tumakas. Kahit pinipilit siya ni Lucy na balikan si David ay hindi niya ito pinapakinggan. Pinilit ni David na labanan si Adam para mabigyan ng oras sila Falco na makalayo hanggang sa tinuluyan na siya ni Adam. Nalaman ni Lucy na nakiusap pala kay Falco si David na iligtas siya. Humingi din umano ito ng tawad na hindi siya nito masasamahan papuntang buwan. Lumipas ang ilang araw ay natupad din ni Lucy ang kanyang pangarap na makapunta sa buwan. Pero alam niya sa kanyang sarili na may kulang pa din at ito ay si David. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Cyberpunk Edge Runners. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina